Dear Kuya Poy, ako po si Tetet, 35 years old mula dito sa Pasig. Actually, almost isang taon na kaming kasal ng mister kong si Dylan, pero bago yan, ay 7 years kaming mag-on. May trabaho ang asawa ko, habang ako naman ay wala dahil full-time mama ko sa una naming baby ni Dylan. Hindi ko alam if it's normal pero bakit parang ayaw akong pahawakin ng pera ni Dylan. Like, he provides for everything naman para sa baby namin pero as in wala. Wala akong nahawakan na pera niya unless meron lang kailangan bayaran na parcel para sa baby namin ng asawa ko. Sa totoo lang, almost 3 buwan ng ganito ang paraan ng pakikitungo sa akin ng asawa kong si Dylan matapos kong i-open up sa kanya ang idea na gusto ko na ulit bumalik sa pagtatrabaho. Before, binibigay niya po sa akin at least half ng kanyang sinasahod at nababudget ko naman yan sa mga bills. Kaya naman hindi na siya problema pagdating ng due date kasi kahit papaano naman ay may naitatabi akong pera at natatrack ko ang expenses namin mag-asawa at maayos naman ang pasok ng pera sa amin. Pero nitong huli ay hindi ko namamalayan. Nagbago bigla ang ihip ng hangin. Sa totoo lang, Kuya Poy, hindi naman ako nagrereklamo na wala siyang ibinibigay sa akin na pera. Pero minsan kasi ay naawa naman ako sa sarili ko sa tuwing binubuksan ko ang wallet ko. Alam mo Kuya Poy, wala akong kapera-pera sa bulsa. Simot na ang pitaka ko. Noong magkasintahan pa lamang kami ni Dylan ay aminado akong very independent ako. I never asked for gifts, money, or demand ng anything mula sa kanya hanggang sa naging mag-asawa na nga kami. Ang sabi nga nila at ang nakasanayan na ng maraming mag-partner ay once na mag-asawa ka na, dapat daw ay babae ang hahawak ng pera para ma-budget pang araw-araw ang gastusin ng pamilya ninyo. Pero sa kaso namin ni Dylan, para akong pinagtataguan ng pera ng mister ko. At para bang wala akong say sa kinikita niya para sa pamilya namin. Oo, Kuya Poy, he's a great father to our child pero hindi ko alam kung dapat ba akong magsettle na lamang sa ganoong pagtrato niya. Palagay ko kasi ay parang hindi kami team ng pamilya ko. Alam kong marami ang tumatakbo sa isipan ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programang Heart to Heart, pero one thing's for sure, at gusto ko lang talagang linawin sa inyong show, hindi po ako gastadora. Kahit nung kami pa lamang mag-boyfriend at mag-girlfriend ni Dylan, at never niya akong nabilhan ng kahit anumang mamahaling material na bagay. At ngayon nga na may baby na kami, ultimo ang pagbili ko ng damit para sa sarili ko. Ay wala ako dahil nahihiya akong magsabi sa asawa ko. Pero pagdating naman sa pambili ng mga pangangailangan ng anak namin ng mister ko, lahat naman ng yun ay naibibigay niya. Hanggang dito na lamang ang story ang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon sakaling mapili ninyo bilang tampok ang kwento kong ito. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Tetet. Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Tetet at ni Dylan. Si Tetet na mag-iisang taon pa lamang sila na mag-asawa nitong si Dylan after 7 years na mag-boyfriend at mag-girlfriend. At si Tetet naman ay ayon sa kanya, nagtatrabaho dati, very independent. Pero ngayon nga raw, nung una-una sa unang buwan ng kanilang mga pagsasama, nakapagbigay naman itong si Dylan para sa, pinapahawak yung pera dito kay Tetet. Pero sige, to cut the story short, itong alam mo Tetet, dun sa binanggit mo na ang mga babae ang dapat na humahawak ng budget para sa pamilya, it's not always it's not always right. Dahil meron din naman talaga mga lalaki na mas mahuhusay na mag-budget. Alam mo, diyan sa sitwasyon na nangyayari sa iyo, ang pinaka hindi lang maganda diyan ay yung siguro yung pagkikimkim mo at yung
pagtatago mo kasi wala kang binanggit dito na kinausap mo si Dylan kung bakit hindi na pinapahawak o sabi mo dati halos kalahati ng sweldo niya pinagkakatiwala naman sa'yo para sa mga gastusin. Kausapin mo si Dylan. Bakit nagkaganon? Meron ba siyang disgusto? Meron ba siyang dun sa diskarte mo, reklamo? Kaya o kung bakit hindi na ipinapahawak o baka meron naman na mas malaking sorpresa pala itong si Dylan na binabayad-bayaran but still, 'di ba? Communication is key. O kailangan yan. At isa nga po yan sa mga dapat na napag-uusapan ng mga bagong mag-aasawa pa lamang. Ngayon, doon naman sa usapin na gusto mo nang bumalik sa pagtatrabaho, sana ang maging motivation mo ay yung para sa better na future ninyong pamilya. Hindi dahil sa gusto mo lang na magkaroon ka ng sarili mong pera dahil parang naiinsulto ka sa ginagawa sa iyo ni Dylan. Ayan, unang-una, kailangan mo talagang ipahayag kay Dylan na alam mo naman na ikaw lang ang nagtatrabaho. Of course, luluwag ang garter ng mga underwear ko. Of course, masisira din naman yung mga damit na sinusuot ko, yung tsinelas ko mapupudpod. Kailangan ko rin ito, Dylan. Kailangan ipahayag mo yan sa kanya kasi yan nga yung mga rookie mistake, 'di ba, ng mga bagong mag-aasawa na pagka hindi nyo pag-uusapan talagang parang anay yan na unti-unting sisirain ang inyong pamilya. Kaya ngayon pa lang kausapin mo na si Dylan. Oo, na ayusin ninyo itong usapin ng kung sino ba ang magaling mag-budget. But then again, kung sino ang magaling humawak ng pera, siya ang humawak nito. At kung naiinsulto ka na, kausapin mo na si Dylan ng mahinahon. Okay? So paano? Diyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,